Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. At araw po ngayon ng Lunes ay wala pong pasok ngayon dito sa amin kasi nga ay Memorial Day. Opo. Halos lahat walang pasok. Ah, Kaya nga medyo natanghalian ako ngayon, mga kababayan, mga minamahal. Nais ko lang po na mag-vlog patungkol dito sa itong susunod na PNP chief. At ang title ko po ngayon ay General Torre ang dapat maging PNP chief. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Kasi ang dami na po na tumatalakay po pero iibahin ko po ang reason ko bakit siya ang gusto ko maging PNP chief. Opo. Sa bagay, marami ang nagre-rekomenda na yan nga sa YouTube, yung mga vloggers din, pinapanood ko po na siya ang nararapat o siya ang dapat papalit kay Marvel. Opo. Ngayon ay sa akin, ang reason ko naman ay tama naman yung mga reason ng iba tama po yun. Pero dadagdagan ko lang po at yung po ang tatalakayin ko. Subok na kasi, nasubukan na natin si General Torre at idadagdag ko po doon ay siya ay may aral ng salita ng Diyos. Opo, o may alam siya sa salita ng Diyos. Marami kasi na nagsasabi, yung mga vloggers, ay ito si General Torre ay tiwalag na raw sa INC o sa Iglesia ni Cristo. Ay maari nga siguro. Maari nga, pero hindi ko naman tatalakayan yan dito. Kasi nga wala naman tayong confirmation dyan kung siya ay tiwalag o hindi. Pero siguro dahil walang bumabatikos, walang nagdi-disagree na siya ay dating Iglesia ni Cristo, at lalo na yan kung simula nung bata siya ay may aral na siya, ay iba po talaga yan. At yan nga ang sinasabi ko dito kahit na po anong relihiyon yan, basta binasa yung Biblia o pinag-aralan yung Biblia, mayroon pong epekto yan. Opo, mayroon po. Pangako po ng Panginoon yan My words will not return to me void. Sabi po ng Panginoon, but it will accomplish what I pleases, and it will prosper in the things for which I send it. Sabi po ng Panginoon, hindi po magiging in vain yung mga salita ng Panginoon. Ngayon ay, yun na nga ano po ang sinabi ko, marami akong napapanood na mga vloggers o yung mga comments doon sa mga vlog nila na dating INC pero tiwalag na, ay kaya pala kako ganun ang style niya. Opo. Hindi siya nagpadala sa mga patutsada ni Duterte nung dinakip niya si Duterte at dinala sa ibang bansa. Hindi siya natinag. Alam niyo po, kung papag-aralan niyo po yung mga sinabi ni Duterte, ay kung wala ka pong aral ng Diyos, ay madadala ka.
po, madadala ka. O kahit na may aral ka ng Diyos, ako nga inaamin ko may aral ako ng Diyos Kung halimbawa lang na ganong sitwasyon, ay baka madala din ako sa patutsada ni Duterte Kasi naandun na po ang ang intimidation yung Vice President yung anak niya, at ito ay political issue lang ito. Sabi niya political issue lang ito, ay kawawa kayo kung naging presidente yung anak niya. Political issue lang ito ay hindi po pinansin ni General Torre. At saka yung marami po na salita na na halimbawa yung pong sinabi ni Duterte na anong kasalanan ko? Sabi niya. Anong kasalanan ko? Sabi niya ay kung hindi mo alam ang isasagot mo doon, ay madadala ka nga. Ay kasi kung mag-i-explain ka doon, hindi ka naman mananalo Hindi ka mananalo. Pero tama yung sinabi ni General Torre na ay wala pong judge dito Kahit na ang ibig sabihin ni General Torre, kahit na i-explain ko yan ng maghapon, ay wala namang hurado Doon siya mag-explain sa harapan ng judge. Ganun po yan. Hindi niya pinansin o hindi niya sinagutan. Anong kasalanan ko? Sabi ni Duterte ay nagmamaang-maangan na Samantalang nung mga nakaraang araw, ay ang sabi niya ay hurry up, hindi ba? Sa ICC, hurry up at dakpin na siya. Ayun po, hindi ba? Tapos nung nahuli na siya, ay ano daw ang kasalanan niya? Hindi ba? Ay samantalang hinahamon pa niya. Pati nga ito si Bato bring it on, sabi ni Bato Ay yan po ang mga patutsada lang po yan. Pero dapat hindi pansinin yan. Opo. At yun lang ang sinasabi ko ay aywan ko kung maniwala po kayo sa akin na kung sa gira po may mga armas, may baril. Sa labanan o sa gira, ang ginagamit ay baril. Ngayon, sa kwampo din sa yung gira ng good and evil, may gira po din dyan Pero ang ginagamit po ay mga salita. Opo. Sa Biblia po ay word of the Spirit ay sword of the Spirit is yung word Opo. Sword yan ng Espiritu. Ay ano ba naglalaban? Yung masamang espiritu at saka yung mabuting espiritu. Yun po, ang ginagamit po ay salita. Ngayon, kung hindi mo mga alam yan o hindi ka marunong dyan, madadala ka. Aywan lang natin, baka inupuran pa yan ng siguro pira o bilyon o makalaya lang siya. Hindi natin alam yan, pero pwede pong sabihin yan. Pwedeng sabihin ng ibang tao sa kanya o ititik sa kanya o itatawag sa kanya. Ganun po yan. Sword of the Spirit po ang word Magkabilang kampo po yan yung sa evil, yung manggagaling sa evil at saka manggagaling sa Diyos. Ganun po yan. Nakaya niyang labanan ang mga salita ni Duterte. At yan po ang tatalakayin ko dito, para maniwala kayo. Pero hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala kayo sa akin. Ay, sino ba naman ako, hindi ba? Pero pakinggan nyo po, hindi ba? Pakinggan nyo po, baka bukas makalawa ay mapag-aralan nyo ay tama. Opo. Kasi ito din po ay itinuro sa akin ng pastor o ng mga elders
nung ako po ay nasa Saudi Arabia. Opo, pinagtiyagaan nila akong turuan. Opo, hindi po ito tinuturo basta-basta. Opo, itong sasabihin ko sa inyo. At hindi ko din kayo pinipilit na maniwala kayo sa akin. Pero nga ay, kung hindi nyo maintindihan ay i-replay nyo. Opo. Pero bago ang lahat po, bago ko po ibibigay yung verse at tatalakayin na mayroong spiritual battle ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko muna itong mga sumusubaybay sa atin at salamat po sa inyo lahat. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Cumpio, si Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Traveler, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berliar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Cuco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Alden Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oribiel Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimu, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Trico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. O galiin po natin ang makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ito nga nire-recommenda ko po na si General Torre ang dapat na maging PNP chief. Opo. At ito nga ang reason ko. Kaya niyang sagutin yung mga patutsada. Dahil nga siya ay may aral ng Diyos. Mayroon kasing spiritual battle. Opo. Na hindi natin alam yan, na nagaganap po yan. Opo. At ito nga ang mga verse na babanggitin ko sa inyo. John 6, verse 63. Si Jesus Christ po nagsalita nito, at ang sabi po ni Jesus Christ dito, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. It is the Spirit who gives life.
the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Ayan po. Iyan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon ay ang kukunin ko po dito ay yung and they have, kasi sa iba po and they have life or they are life. Yung sinasalita niyang mga words. Opo. At lahat po tayo mayroong word eh. May salita tayo eh. Opo. At yan po ay may buhay po yan. Opo. May buhay po yan. At yan ang nagagamit po sa yun nga, kung makagawa tayo ng mabuti ay yan ang nagagamit natin. O nakakagawa tayo ng masama, yung words din natin eh. Opo. Kaya nga, tama ang sabi ni Jesus Christ, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. Ay simple nga, ay namamatay po eh. Humihina, nagkakasakit, hindi ba? O naigugupo ng karamdaman, hindi ba? Ang flesh. Pero ang word, paano mong igugupo yan, hindi ba? Naandyan yan. Kung hindi, maglalaban nga yung word yung word ng evil at saka yung word ng good. Yan po Okay, Galatians, dito po sa Galatians 5:16 hanggang 25. Oy, bakit mahaba ito? Pero kinopya ko lang ito eh. Hindi siguro ganito kahaba yan, pero pinaliit nila para, kasi ito ay supporting verse lang ito yan. Ngayon ay Galatians 5:16 to 25. Ilang verse ito? Ay, kung ito, 9 verse. Dapat mahaba ito, Pero hindi bali. Baka kinuan lang nila, kinumpres nila. So I say, sabi po ni Paul, si Paul po ang sumulat nito sa mga Galatians. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh craves what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are opposed to each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Naku po, ang hirap pong nito, Ang hirap pa. Mahaba po itong paliwanag dito. Pero nga, ang kinuha ko dito, may hindi natin alam dyan sa air o dyan sa itaas, nag-aaway po ang ito nga, ang nakasulat dito, sa ating katawan ito eh. Nag-aaway yung good at saka evil. Yung gusto ng flesh, yan nga, yung pagangalo niya, gusto ng flesh po yan eh. Yung magnakaw, yung papatay ka ng tao, yan po ang gusto ng flesh eh. Ng laman. Gusto niyang yumaman, hindi ba? Yan po ang gusto ng laman eh. That is contrary to the will of the Spirit. Yan po. Kaya ito po ang kinuha kong verse, For the flesh craves what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. Parati po na nag-aaway yan. Ulitin ko lang, bakit nangangalo niya ang isang tao? Ay maganda yun eh. Para doon sa laman niya. O para sa kanya. Kasi nga, kung siya ay pinangingibabawan ng laman, tawag ng laman, gagawin niya talaga. Ganun po yan. Pero kung ikaw ay, if you are led by the Spirit,
yun nga ay espiritu ng Diyos yan eh. Kasi capital ito eh. If you are led by the Spirit, you are not, kuwan na ito, diniritsa na dito eh. You are not under the law. Opo. Mahirap ipaliwanag, pero sige, ipaliwanag ko lang ano. You are not under the law kasi nga hindi ka gagawa nung pagangalon niya eh. Opo, if you are led by the Spirit, iiwasan mo yan. Ngayon ay paano kang ididimanda kung hindi ka naman nangalon niya? Yan po eh, hindi ba? Para maintindihan po natin, you are not under the law. The law has no effect to you, or the law has no effect to a righteous man. Walang epekto po yan. Kahit na idimanda ka pa ng idimanda ng ilang bisis, katulad ng ginawa nila kay Dilima, ay kinasuhan nila ng drug lord, hindi ba? O, ay hindi naman totoo. Ay kahit na idimanda ka, yung batas na yan, yung drug lord po ha, hindi epektibo sa kanya. Or the law has no effect unto him. Pero pwede rin na mamatay siya ng dahil doon. Ay simpre ay pinapayagan din po ng Diyos yan eh. Marami sigurong namatay na talagang hindi naman nila ginawa ang kaso, gawa-gawa lang, ay pero delikado po yung nagtestify. Opo, at mas delikado po yung gumawa ng kaso, yung gawa-gawa na kaso o charges. Ganun po yan. Of course, doon sa pangangalo niya, ay inamin naman niya ni Dilima. Pero hindi naman yun ang ikinaso sa kanya eh. Ginamit lang yun para stepping stone, hindi ba? Ganun po talaga ang batas eh. Nagagamit po ang batas eh. Ha? Nangalo niya ba yan? Nagkukumpin ba yung asawa ni Dayan, hindi ba? Nagkukumpin yung asawa ni Dayan? Hulihin yan! Hindi ba? Kasuhan yan ng adultery. Ganun po eh. Pero nung nahuli na, medyo iniba na ang kaso eh. Kasi nga ay lahat naman po, halos lahat po ng mga tao ay nakaranas ng ganyan eh. Minsan sa kanilang buhay ay nahumaling sa ganyan. Ay ang iba nga ay may anak o ang iba ay may ibinabahay. Si Alvarez nga di ba? Kailan lamang, hindi ba? Kailan lamang pumutok. Yung anak niya, hindi ba? Yung panganay niyang anak na lalaki, isinuplong siya. May kabit siya at yung kabit niya ay ginawa niya ng mansion over the hilltop. Hindi ba? Pero kung siraan nila si Dilima noon ay ganun na lamang, hindi ba? Kaya nga kako, babalikan yan. Noon pa sinasabi ko na babalikan yan. Ngayon ay lumalayo po tayo Gusto ko lang sabihin dito na if you are led by the Spirit of God, you are not under the law. Ay sigurado po yan. Sigurado po yan. You are not under the law kasi nga iniiwasan mo na gumawa ng kasalanan. Humihiling ka sa Diyos na tulungan ka niya para makaiwas ka dun sa mga kasalanan. At kung kinahabagan ka namang ng Diyos, ay tutulungan ka niya para hindi ka mahulog doon sa kasalanan. If the Son set you free, you are free indeed. Saan? Sa mga kasalanan. Hindi ba? Hindi ka nagagawa ng mga dati mong ginagawa. Yung po ang ibig sabihin yan. Pero nga dito, kinuha ko lang itong verse na ito para patunayan sa inyo, there is a spiritual battle. Opo. Dito, ang nakasulat dito ay doon sa flesh at saka sa spirit. Ay magkasabay po yan sa tao eh. Naandyan yan eh. Yung physical body at saka yung spirit. Ngayon, yung konsensya naman, yung kung tawagin natin ay soul o kaluluwa, naandyan din yan. At dinidefine ko po ang soul ay yung decision making mo. Kung ano ang i-decide mo, yung ka. Kaya nga, yun ang itotorment eh. Doon sa doon sa impyerno yung konsensya mo. Hindi naman physical body kasi nga
mabubulok na po yan babalik po sa lupa ang nakasulat Pero yung konsensya mo, gigisingin yan in the day of judgment. Ayan po. Ngayon ay, bakit naglalaban itong mga ganito? Ay, yun nga, kasi nga doon sa mga word na ginagamit. Labanan po yan talaga. At ako ay, natutuwa ako dahil si General Torre ay Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko na nga sa inyo na halos lahat ng barkada ko ay mga Iglesia ni Cristo doon sa Saudi Arabia kasi nga mga disiplinado sila at madaling kausap. Opo. At may aral nga sila ay kuminsan nga natuturo ang pangat nila ako Opo. Ang ayaw ko lang sa kanila, yung pamunuan nila ginagamit sa politika. Yun ang ayaw ko. Wala po yan sa Biblia. Maaring gusto yung gawin sa kanila para mabuo yung kwan nila, yung para dumami o kaya ay maging matatag para makakuha sila ng mga pira dun sa mga politiko. Ay ibang usapan na po yan. Ang dinidiscuss ko lang po dito ay yun nga, yung hindi baril ang ginagamit kasi nga ang gira ay sa espiritu. At yun ang ginawa ni General Torre. Hinahanap sino daw ang nagsusugo sa kanya at kakausapin ni Duterte ay simpre malakas ang loob ni Duterte kasi nga ay dati siyang presidente. Ang sagot niya, wala na kayong kakausapin dito. Ako ang pinakamataas dito. At under ko itong command na ito, sabi niya. Bagamat hindi siya Air Force, hindi ba? Hindi siya Air Force pero yung tower, sakop niya. Hindi makakalapag o hindi makakaalis ng Nicholas Air Base kung ay simpre under in command na niya Nung araw na yan, yung ay sinabi nga niya adi huminto na yung mga patutsada, hindi ba? Ako masusunod dito kanya. Kung papasok sila, kung papasukin ko sila o hindi, ako masusunod dito. Sabi niya paano mong lalabanan yan, hindi ba? Of course, ay pinadama niya muna ng pinadama, hindi ba? At yung mga attorney naman ay umaarte, hindi ba? Umaarte lang naman yung mga attorney doon Kunyari, nakikipag-usap pero nagtitiks lang hindi ba? Parang ganun sa ginawa ni Panilo, hindi ba? Doon sa Julia Vargas Street, yung Metrobank ba yun? Nag-usap sila ni Trillanes doon. Umarte lang si Kwan Umarte lang si Panilo ay walang magawa si Trillanes kasi nga ay kailangan kasi mayroon kang word of the Spirit Paano mo lalabanan? Opo. Kung wala kang word of the Spirit, yun nga, yung nanggagaling sa aral ng Diyos, intindihin po natin si Jesus Christ, hindi naman nagtayo ng army yan Pero bakit naitatag niya ang Kristyanismo, hindi ba? Wala naman siyang army. Kasi nga, yung mga salita niya naandyan hindi magkakabula o hindi mawawala. Mawawala na nga ang mundo Pero ang mga salita niya daw ay hindi mawawala o hindi magkakabula until na hindi mapulpil. Yun po Ngayon ay ito po babalikan ko na lang mamaya ito kung may time pa. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Ito pa nakasulat. And He has qualified us as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Ayan po, Yan po ang sinulat ni Paul sa mga taga-Corinthians. Pero ipaliwanag po natin,
And He has qualified us as ministers of the New Covenant. Ay ano ba itong New Covenant? Ang New Covenant po ay yung maliligtas ang tao sa pamamagitan po ng pananampalataya. Yun po ang New Covenant. Ang Old Covenant po ay yung batas. Sumunod tayo sa batas o sundin natin ang batas. Pero nga ay sinabi din ng Biblia na wala makakasunod sa batas. Sinabi na po ng Biblia yan. Kaya nga ito, inintroduce ang New Covenant. At ang nakasulat po ay He make the old covenant obsolete. Yun po, naging obsolete yun. At ito nga, itong New Covenant, yun na ang prevailing. Pero hindi rin, dahil nga ay matitigas po ang ulo ng tao eh. Gusto raw nila sundin ang batas eh. Ay hahatulan sila sa pamamagitan ng batas. Opo. At yun namang tao na wala talagang alam sa batas, those who having not the law shall be judged according to their conscience. Pero yung gusto na sundin ang batas, ipatupad natin ang batas, yun po ang sabi nila eh. Ay alam naman natin na hindi naman, kuwan lang yan eh. Mga patutsada lang yan eh, hindi ba? Para kung minsan lang naman maibilanggo nila yung isang tao. Nagagamit po kasi ang batas sa pang-oppress. Opo, yan nga. Ang tawag dyan ng Biblia, na andyan na rin po yan sa Biblia eh, yung weaponizing the law. Sa ngayong kapanahunan, ang tawag dyan, weaponizing the law. Opo, kasi nga pwede nilang ibilanggo yung tao na yan kahit na walang kasalanan sa pamamagitan ng batas. Ganun po yan. Kaya nga, wala na yun eh. New Covenant na tayo, Ngayon, ay not of the letter, but by the Spirit. Ayun. Yung, itong New Covenant kasi, ay pananampalataya na lang yan eh. Opo. Yung, although na may mga kwan din yan, may mga habilin din yan, o may mga mababasa din tayo ng mga explanation dyan, pero more on the kwan yan eh, yung laman ng puso. Opo. Kisa dun sa, ay kasi yung batas ay, kwan lang yun eh, place lang yun eh. Opo. Ito ang gawin mo, ito ang huwag mong gagawin, na hindi naman talaga nagagawa ng tao yan. Pero yung paniniwala mo ay talagang ay dapat na andun yan. Itataas ko lang po ha para ayan ganun po yan. Ngayon, balik tayo ngayon dito kay General Torre alam ko kasi na kung ikaw ay bata pa, nagbabasa ka na ng Biblia o naituro na sa inyo yan, ay ako po kasi ay, kung hindi ako magkamali, ay kwan na ako eh. Born again ako, 35 eh. 35 years old na po ako eh. At hanggang ngayon po ay nagbabasa po ako ng Biblia. Pero ang kagandahan lang po sa akin ay na-born again ako sa Saudi Arabia. Hindi dyan sa Pilipinas. Kasi dyan sa Pilipinas kwan po eh, questionable po eh. Opo. Pero okay na, ay basta ang ibig kong sabihin, may aral sila. Kahit na matagal. Kasi nga yan po ang problema natin sa Katoliko eh. Hindi rigid yung training nila. Ay ako 2 years eh. Tinuruan ako sa Saudi Arabia eh. Araw-gabi yan. Kumakain bago matulog, ganyan, o wala kaming ginagawa, o naglalaba, ganyan, ay nagkikwentuhan kami patungkol kay Jesus Christ o patungkol sa Biblia o patungkol sa aral ng Biblia. Dinidiscuss po namin yan. Kaya nga, ay yung 2 years na yan, ay ang dami kong natutunan. Opo. Pero, halimbawa, sa ibang
Diyan sa Pilipinas, hindi ba? Diyan sa Pilipinas, tinitingnan ko po yung mga born again dyan, parang hindi sila lumalago Kasi nga kulang doon sa training. Opo. Kulang sila. Ay simple, ay ang dami pong abala dyan Marami po na pwedeng gawin sa Pilipinas At yun ang inuuna nila, hindi yung aral. Opo. Pero doon sa Saudi Arabia, ay yun ang ginagawa namin 24/7 po Opo. Oh. Pero nga, kung yung bata, ay simula nung bata, ay alam niya yan. Opo. At hindi po ako nagkuhan dito ng kahit anong relihiyon. Hindi ko sinisiraan ang Katoliko dahil nga mabagal yung turo nila. O halos walang nagtuturo. Ganun po. Ay anong magagawa niyan na aating ka lang ng 30 minutes sa simbahan? Walang magagawa yan sa buhay mo. Ay lalong na ang dami pang seremonya, hindi ba? Mas marami pa ang seremonya, hindi ba? Magdasal, ay doon sa amin sa Saudi Arabia pag nag-usap kami, umpisahan na yan. Walang katapusan yan hanggang makatulog na kami. Kung minsan nakakatulog na nga yung iba Nagdadaldal pa yung isa Ganun po yan. Walang limit. Kaya alam ko na kailangan po yung aral at yan ang kailangan natin sa ating mga leaders. Opo, katulad kay General Torre. Of course, may mga leaders din katulad kay Kibuloy, hindi ba? Leaders yan may alam yan bata pa nga pala yan may aral na yan ng salita ng Diyos at yung tatay niya ay member na pala yan ng Pentecostal Church. Member na yan. At tinuruan din yan si Kibuloy at ginastusan ng pastor. Aywan ko sino na yung pastor, diniskas ko dito Pero bakit ganyan siya? Ay yun na nga, nagamit niya yung salita ng Panginoon para manluko lang ng mga tao. Ayan, hindi ba? Pero effective po kasi nga ay word of God ang ginagamit niya May kaalaman siya Yan po ang isang danger. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po basta ang nilalakad ko po dito ay si General Torre ay mayroon siyang aral ng Panginoon mayroon siyang alam sa Word of God. Kahit na sino pa ang nagturo sa kanya. Ako, ang nagturo sa akin, halos karamihan mga Baptist. Opo. Kung minsan may Methodist, gano'n. May nakasama pa nga doon ako yung kursilista umatin din sila ng ilang bisis. Mga kursilista. Nagkikwento rin sila. At masaya po dahil nga marami kami iba't ibang relihiyon Opo, nagsama-sama doon pero bandang huli iisa na lang ang nilalakad nila, si Jesus Christ. Opo. Kaya maganda po yung turo sa amin. Huwag kayo kanyang padadala dyan sa mga relihiyon na yan, sabing ganun. Kung saan kayo nabiblis o kung saan kayo pwedeng magturo o kung saan kayo pwedeng tumulong, basta tama yung tinutulungan nyo, okay lang, sabi nila. Sige po at hanggang dito na lang po at dalahin ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sana tayo ay pagpalain ng Panginoon at bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pagkikinig po at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.